pag-usapan natin to, mga kababayan ko. Koy, sabi doon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya na turista lamang ang ICC kung sakaling sila ay papasok sa bansa. Mga kababayan, mga kapatid. Eto, mga kapatid, pag-usapan natin. Let's dive to the deepest part, mga kababayan ko. Sabi po dito, ano ba ang posisyon ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa ICC? Bakit parang siya ang pinupuntirya ng dating Pangulong Duterte? Mga kababayan ko ha. Sabi po dito, eto lang ha. Ito usapan lang natin to ha. Walang ano ha. Ito usapan lang natin to ha. Ito kasi nangyari, mga kababayan ko. Itong opinion ko o teorya ko, mga kapatid. Nag-umpisa ang lahat, di umano, ng tangkain patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Tama? Mga kababayan ko, sa kanyang posisyon bilang House Speaker at nagplano nito at itago na lang natin sa pangalang Happy Pete. Happy Pete. Itago na lang natin sa pangalang Happy Pete, mga kababayan ko. Ha? Eto, sabi pa dito, para makuha nyo lang ang punto ko. Itong si Happy Pete, di umano ay gustong makaupo sa itaas ng kamara, mga kababayan. Tawagin sa itaas ng kamara. Pagtawag daw ito nagpatawag daw ito ng pagpupulong sa mga congressman, congressman. Ngunit mga kababayan ko, merong isang kongresista na malalim at matibay ang pananalig kay House Speaker Martin Romualdez. Agad daw itong nagsumbong kay Congressman Martin, mga kababayan ko. Tapos, nagulat na lang ang taong bayan nang biglang na-demote etong si Happy Pete. Mga kapatid, the biggest question dito, ba't gustong agawin ang posisyon ni Kong Martin sa Kamara? Yan. Ito malaliman na. Kwento ko lang para punta tayo mag-dive tayo dun sa malalim na part. Kasi very exciting to, mga kababayan ko eh. 'Di ba? Mga kapatid. Si Happy Pete, 'di ba? Ganda ng pangalan, Happy Pete. Mga kababayan, baka daw to. The $1 million question, bakit gustong agawin ang posisyon ni Kong Martin? Para malaman po ninyo, mga kababayan ko. Kasi importante to eh. Bakit pilit na ginigiba si Martin at bakit pilit na gustong alisin tong si Martin? Anong meron? Mga kababayan ko. Alam ng lahat to na si Martin Romualdez ang gatekeeper. Si Martin Romualdez ang guard sa pintuan kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam ng lahat na bago mo matarya si Pangulong Bongbong Marcos, dadaan ka muna sa personal bodyguard niya, which is Martin Romualdez, mga kababayan. Pag-usapan natin sa number 1, mga kapatid, approval budget. Kasi pag ikaw ang House Speaker, mga kababayan ko, yung mga congressman na yan na nakikita ninyo, is laging didikit yan doon sa may power, mga kapatid. Kasi approval of budget, yan si Congressman Martin ang may hawak because siya ang pinakamataas na leader sa Congress because he is a House Speaker. Mga kapatid, ito pang teorya ko, isa pa. It's either kaya, mga kababayan ko it's either kaya, mga kababayan, disclaimer, gustong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng impeachment. Talakayin natin yan. Start tayo dito. Number 2. Start tayo number 2. Alam mo ba pwedeng maging Pangulo ng bansa ang House Speaker? Oh. Diba? Madalas sa inyo, hindi nyo alam. Excuse me, nadigay ako Example, mga kababayan ko. Kung sakaling si Happy Pete ay biglang naging House Speaker. Si Happy Pete example, kung sakaling nakuha ni Happy Pete ang Kamara at mapatalsik si Kong Martin bilang House Speaker, pwede ba ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos? Pwede maupo si Pangulong Bongbong Marcos? Pwede bang maupo bilang presidente si BP Sara? Isa yan. Number 2, mga kababayan,
Isa pang example mga kapatid. Pwede bang umupo ng presidente si Happy Pete kung sakaling magkaroon ng pwedeng maupo bilang presidente si Happy Pete kung sakaling magkaroon ng kudeta o kaguluhan sa bansa at mawalan ng power ang presidente at ang vice-presidente, pwedeng umupo ang House Speaker na kasalukuyan na nakaupo. Ayan ang problema doon, mga kababayan ko. Sabi po isa pa dito, the only gate, mga kababayan ko, the only gate na pwedeng pasukin para makapasok para mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos ay ang Kamara, mga kababayan ko. Hanggat si Kong Martin ay nandyan sa loob at nasa loob at nakatapak sa taas ng Kamara, walang pwedeng magpabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, sa makatuwid mga kababayan, the close-in bodyguard ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang kanyang pinsan buong si Martin Romualdez. Now, mag-isip-isip kayo kapag si Kong Martin nawala sa Kamara. Tingnan nyo kung anong mangyayari, mga kababayan ko. That's the reality, mga kapatid. Hindi po ito haka-haka lamang. At hindi po ito basta-basta lamang na pwede natin na anuin. Ang akin lang dito, nagbibigay lang ako ng conclusion. Hindi po ako anti-Duterte ha. Hindi po ako anti-Marcos. Nas lalong hindi rin po akong pro-Martin. Dahil mga kababayan ko, ako po ay pro-government. Naniniwala po ako sa magandang magagawa ng gobyerno natin. Now, mga kababayan ko, kung tatanungin niyo po ako, Koy, ano ba ang naging papel ni Martin? Ano ba ang naging papel dyan? Ano ba ang nagkakaroon, mga kababayan ko? Ang akin lang dito, mga kapatid, ito kay magiging warning ko lang doon sa mga tao, mga kababayan ko, na sumisibak at sumisipat dito sa pagkakataon na to. Some of the vloggers ay umaatake ngayon kay Kong Martin. Yung ibang mga vlogger tumitira ng tumitira at bumabanat ng bumabanat, mga kababayan ko. Bumabanat ng gumabanat. Akala ng mga vlogger na to, kada maiko-content nyo, natutuwa ang taong bayan. No, mga kapatid. Ito kung ano lang quote and quote, mga kababayan ko the more na binabanatan nyo si Martin, the more na pinagtatangkaan nyo si Martin, the more na tinitira nyo sa social media si Martin, sasagot at sasagot yan. Trust me, sasagot at sasagot yan. Babakbak at babakbak sa inyo yan. Kasi mga kababayan ko, ang fake news ngayon sa social media, kalat. Ang fake news ngayon sa mga sinasabi sa mga tao, kalat. Kasi mga kababayan ko dahil sa nawalan ng integrity ang ilang mga media because of blogging, because of nilalabas dito sa social media, mga kababayan ko, it's easy to access na paniniwalaan ng tao, mga kababayan. Now, mga kapatid, ginagamit yon ngayon ng iilang tao na pinagtatangkahan, pagsamantalahan ang kaisipan ng mga Pilipino. Saan ka makakita? Hindi nyo binalita na pwedeng mawalan ng posisyon o mawalan ng kaperahan ng mga congressman kung sakaling lumaban itong si PRRD. Hindi nyo alam yon. Ang alam nyo lang kasi dito, mga kababayan ko, wala. Masama yung ginagawa ng Congress. Masama. Oo, there is a positive and there is a negative. Mga kababayan ko, yung negative na explain ko sa inyo, but this is the right and this is the positive way, mga kababayan ko. You think, mga kababayan, di ba? You think, tatanungin ko po kayo, alam nyo po ba na pwedeng maghigante yung isang matanda dyan kapag nanalo po ito? Mga kababayan ko, sa tingin nyo po ba, mga kababayan, hindi nyo alam, pwede mo bang tanggalan ng mga budget yung mga yan? Pwede, mga kababayan ko. 'Di ba? Ngayon, hinahaluka yung confidential fund, pinaluka yung ganito, sumabat yung ganito, hindi lang naibigay yung 650. Actually, this is not 650 Kung tutuusin nagbabawian nito mga kababayan ko pinapabuli mo ko, pinapabugbog mo ko sa mga vlogger mo. O pues, ito gagawin ko sa iyo. Bubugbugin kita nito, hindi ko ibibigay sa iyo yan. Gagamitin mo sa akin yan. Tandaan nyo, sa government, mga kababayan ko, there's no permanent friend. Mga kababayan, walang permanenteng kaibigan dyan. Pero mga kapatid, tandaan ninyo, may mga permanenteng taong didikit at didikit sa'yo para makakuha ng budget. Now,
mga kababayan ko, I understand the side of Kong Martin Romualdez. Bakit niya inilalaban 'to? I understand Kong Martin Romualdez dahil bakit niya kinampihan 'to? Eto example, mga kababayan ko. Kinampihan ni Kong Martin itong mga makakalimang grupo, galit na galit ako, eh. Halos murahin ko siya dito, eh. Mga kababayan, eh. Halos murahin ko siya dito sa galit, mga kapatid. Pero kaya pala kinampihan ni Kong Martin 'to, mga kababayan, because meron kang magsasagawa ng peace talk. Eh, matagal nang gusto ng gobyernong matapos na 'yan, eh. Matapos na 'yan. Gusto ng gobyerno matapos sa mapayapang pamamaraan. Mga kababayan ko, sa mapayapang pamamaraan. Gustong matapos ng gobyerno ang gusot sa CPP-NPA conflict. Gustong mapagbigyan ng gobyerno na walang dadanak ng dugo kasi Marcos ang nakaupo. What if binigay ni Kong Martin yung 650 million, mga kababayan ko, at pinaubaya yan doon? Sa tingin nyo, hindi ba makikinabang ang Duterte? Of course, makikinabang ang tatay. Gagawa ang tatay ng paraan. Of course, gagawa ng paraan yung mga taong nakasuporta dyan at babanat yung mga yan. At tingin nyo na mangyayari? Madugong digmaan, mga kababayan ko, di ba? Yan ang sinasabi ko. Madugong digmaan. Eh si Pangulong Bongbong Marcos ayaw nun. Gusto niyang tapusin, resolbahin sa maayos na pamamaraan. Kung kailangan ng pakiusapan, gagamitan natin ng pakiusapan. Kung kinakailangan ng peace talk, dadaan natin sa peace talk. Kung kailangan, dadaanin natin sa ganito, dadaanin natin sa ganito. Which is ginagawa, mga kababayan ko, ng mga tao ng ating pamahalaan na marisolba ang conflict sa insurgency ng maayos. But the problem, mga kababayan ko, meron pong mga taong nakikinabang sa gera na to. What if pinondohan ng gobyerno yung 650 million? You think hindi gagamitin sa ano yun? Spy fund? Hindi gagamitin sa ganito? Ubos ang mga MPA. Remember, tao rin sila. Marami silang nagawa. Lumaban sila because of ideology, mga kababayan ko. Because of ideology. But kung kukunin mo yung mindset ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw niyang dahasin sa dahas. Ayaw niyang gumamit, ayaw niyang dumanak ang dugo ng mga kapwa niya Pilipino at magpatayan silang dalawa. That's the reality, mga kababayan ko. Hindi gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na itong mga tao na to ay gumawa at maglaban-laban sa isang dahil unang-una, Pilipino tayo. Isa lang naman tayo, mga kapatid. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, nagsagawa ng peace talk. Peace talk between the government and the CPP-NPA. Mga kababayan ko. But, mga kababayan ko meron po yan. Hello po sa inyo, Ma'am Rowie. But, mga kababayan, you need to listen. Mga kapatid. Kapag itong peace talk na to ay hindi nagkasundo-sundo, this will be the end of CPP-NPA. Promise, mga kababayan ko, wala na si Joma. Burado na si Joma. Ekis na si Joma. Katay na si Joma. Yan lagi nyo tatandaan. Wala nang balik yan. Wala nang buhay yan. Di na babalik yan. Pilay na ang CPP-NPA. Ang nire-resolve na lang ng government natin ngayon, tandaan nyo, alam nyo kung ano, mga kababayan ko, matapos na itong insurgency sa Pilipinas ng mapayapa at hindi madugo. Think of it. Diba? Ayaw nyo kasing isipin masyado eh. Basta pag nakita nyo si Duterte, Duterte tayo! Mabait si Duterte! Maganda nagagawa ni Duterte! Doon nga tayo eh. Maganda naman nagawa ni Tatay Digong. Mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan ko, baka hindi nyo nalalaman, isa rin si Tatay Digong sa pwede magpabagsak sa Marcos administration. Because President Duterte is playing, naglalaro ito ng ahas. At yung ahas na nilalaro niya ay marunong tumuklaw at marunong magpatakbo at marunong gumawa at mag-organisa sa Kongreso. Buti na lang, hindi natuklaw si Martin. Dahil kung natuklaw si Martin, tapos si Pangulo. Tandaan nyo.